November 11! May ka-birthday ka. Yung binanan ko. Ka-birthday, pagka nagkataon, ka-birthday yung mami ko. Oo. O yung namayaba kong mami. Ayan. Namiss namin si mami. Ma. Wala lang, hindi mo na maririnig. Salamat sa lahat, mami. Hindi mo nakita yung sitwasyon ng mga apo mo ngayon. Sila Kay, si Dave, si Budang. Si mami din kasi nagpangalan kay Budang. Kaya naging Maria Lilia si Budang kasi dahil kay mami. Si mami ang nagbigay ng pangalan. Tapos, ang gender, gusto niyo na po bang malaman mga kabisnes? Kanina pa po kami nag-aantay-ate. Gusto mo malaman na Carlo Jelay. It's a... Yan ang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ayan sa araw na to ay ang tutulungan po natin yung anak ni Ate Maylin na 15 years old na nabuntis ng isang 18 years old. Ano po? At yung huling vlog nga po natin mga kabisnes ay naglabas na sa loobin si Ate Maylin na kung bakit nangyayari yung mga ganitong pagsubok sa kanilang buhay. Sabi niya nga dun sa vlog na hindi naman siya masamang tao, pero ganito yung mga pinagdadaanan niya, mga pagsubok, dahil nga yung kanyang asawa ay sumama dun sa kanyang kumare. Ano po, talagang masakit yung nangyayari sa buhay ni Ate Maylin. Tapos nasundan pa ng panibagong dagok ng buhay yung kanyang anak na 15 years old, napakabata, yung dalagita na si Jelly, nabuntis naman. So ayun po mga kabisnes, sa araw na to ay sasamahan natin yung kanyang anak na si Jelly para po mapa-check up natin. Ano po mga kabisnes, kasi kung di ako nagkakamali nasa 6 months na yata yung tiyan ng bata. So dapat na from time to time, kasi pagka ganyan ay napapa-check up tsaka napapa-ultrasound. So yung nakasama ko ngayon, nandito po si Jelly at tsaka yung kanyang kasintahan na si Carlo, yung 18 years old na nakabuntis po sa kanya. At kasama ko rin po si Kuya Buknoy. Yan, si Mrs. Kabisnes. Hello po mga kabisnes. Ayan, si Jelly at saka si Carlo, si Bay Papaya at saka si Bong. Ayan, andyan na po si Bong mga kabisnes. Kahapon po absent si Kuya Bong, doon daw po siya natulog sa kanyang biyanan to be, soon to be, sa nanay ni Ate Clarissa. So yun na, Jelly, Carlo, kumusta na kayo? Okay lang po. Si Ate Maylin, Umatin po ng orientation ng kapatid ko po. okay naman na si Ate Maylin, naka-recover na. Opo, tinutulungan ko rin po mag-asikaso. O kasi sobrang iyak niya nung nakaraang vlog natin. At siyempre naintindihan naman namin at talagang masakit na ng Mrs. Kabisnes yung nangyari sa inyo. Hindi inaasahan. Ngayon ilang buwan na nga yung anak mo na? Yung tiyan mo? Anin? Ito na po pala, nag-iba po kasi yung due date ko. Nung nakaraan po, November 1, nung po, sa center, nagpa-check up po ako nung nakaraan pa po. Oo. October po, lumabas. So, pero hindi talaga
nag-check kung ilang buwan na? Ganun ba? Ano po, yung nakalagay po sa papel ko 7. 7 months. Opo, yung sa ano po, yung sa doktor po, yung isa 6 months. Ba't Yung- magkakaiba ano? Yung ano po kasi yung 6 months, ano sila lang po nagbilang. Ah. Pero na-ultrasound ka na ba? Hindi pa po. Hindi ka pa na-ultrasound. So yun ang kailangang gawin. Ano po, Mrs. Ka Business, ano? Pa-ultrasound. Arlo, hindi ka pumasok na trabaho. May kapalitan po. Bali sa loob ng 1 linggo ba, ilan ang naipapasok mo na araw? Ano po, 4 po. 4 na araw lang. May naipon na ba kayo para sa panganganak nitong Jelly? Wala po. Wala pa. Oo, dapat kakapag-ipon na kayo. Nga pala, matanong ko lang, nung nakaraang pumisita kami sa inyo, di ba nagbigay kami ng ng cash? Ano ba, saan nyo ginugol? Kung okay lang ha? Okay lang. Namili po ako ng ibang gamit ng baby po. Nakapamili ka na? Opo. Cool. Nung higaan po, tapos yung iba pong kailangan. Oo. Pwede mo bang sabihin kay Mrs. Ka Business kung ano na yung mga napamili mo na? Nabili ko pa lang po yung higaan po, tapos yung baby Johnson po, tapos baby oil, mga lampin po, mga damit. Yun pa lang po. Marami pang kailangan. Di bali, at mamaya ipa-ultrasound na natin to ng Mrs. Ka Business para ma-check natin kung talagang kailan ang mo, due date. Tsaka yung kasarian ng bata, wala pa no, hindi nyo pa alam kung boy or girl. Carlo, ano bang gusto mong unang anak, Carlo? Babae. Babae ang gusto mo? Ikaw, Jelly? Ano po, okay lang po kung lalaki o babae. Pag lalaki kasi Ha? pag lalaki makulit. Pag lalaki makulit. Pag babae, Nadidisiplina po. totoo ba yun? Ano yun? Nadidisiplina ba pagka babae? Kasi pag lalaki po, ano po yung lumalaki po lahat. Ha? Lumalaki po yung Lumalaki ang ulo. Ano yung may hydrocephalus? Hindi. Kung ano man ang magiging anak ninyo, lalaki man yun o babae, tungkol dun sa sinasabi mong makulit, lumalaki ang ulo, nasa mga magulang yun, no? Ha? Kung paano nyo palalakihin yung inyong mga anak, kung paano nyo tinuturuan, paano nyo ginaguide, dinidisiplina, no? Yun siguro pinakamabuti nyong gawin kapag halimbawang nakapanganak ka na, diretso ano ba yun, Mrs. Ka Business? Yung IUD ba yun? Contraceptive? Depende po sa kanila kung anong gusto ng contraceptive. Ayun, advice lang namin sa inyo. Ano sa palagay mo? Yan sa kanya. Kasi baka masundan ka agad di ba no? Yun ang nakakabahala dyan Pagka hindi nyo yan ginawa, malamang sa malamang, wala pang 1 taon niyang anak mo, buntis ka na naman. Panigurado yan. Kasi hindi naman kayo magkahiwalay di ba? Dahil si Ate Maylin ay nakausap namin at ang sabi ni Ate Maylin na hindi niya na kayo paghihiwalayin dahil sa yung anak niya naman, si Jelly naman ang inaalala niya na baka maapektuhan, no? Malulungkot. At sabi nga ni Ate Maylin, di ba Carlo, napanood mo ba yung vlog? Ha? Oo. Meron kang pwede kang meron kang pananagutan sa batas kung sakaling alimbawang in-insist ni Ate Maylin yung nangyari. No, kasi minor de edad itong babae. Oo, si Jelly.
lang, siyempre ang iniisip lang din ni Ate Maylin, yung kapakanan din ng kanyang anak, yung damdamin. No, yung damdamin. Pero yung sa kapakanan na hindi ko matitiyak po yun, no? Iba-iba kasi ang ano ng tao eh. Iba-iba ang pananaw, iba-iba ang opinion. Eh, sa amin lang naman, hanggang paalala lang ang kaya namin. No? Ha? Jelly, sana anak, ano, pagka halimbawang nakapanganak ka, may nire-recommenda naman ng doktor, ano po, Mrs. Ka Business, na pwede nilang gamitin pang contraceptive. Ano yung gusto mo na? Sabihin mo doon sa doktor. Ano ba yung mga ano? Ano yung sa iyo yun? Ano gusto mo? Pag may sasabihin naman sa inyo yung doktor doon, pagpipila mo naman. Kung ano yung pwede family planning nyo. Family planning para hindi kayo mahirapan masyado. Ay, opo ma'am, ano po ba pangalan ng clinic niyo? EVD Clinic po. EVD Clinic. Ayun si ma'am, anong name niyo po ma'am? Emma po. Kayo po yung may-ari? Yes. Opo. Kaya na mga kabisnes namin, minamalan dito kami sa EVD Clinic sa may Pagumbong Road. Ayan. Upo muna kayo na, upo muna kayo. Tayo natin ha. May nararamdaman ka na ba sa tiyan mo na? Meron po. Ha? Meron po. Anong nararamdaman? Ibig sabihin may problema ba? May masakit ba? Gano'n? Ano lang po pag lumilikot po. Masakit. Business. Yung ano po, yung nag-vlog po dito na untis. Wala tayong try po. Sa amin din po yun. Tatlo po. Yung tatlo may try po. Po? Pasyente po dito po. Nakita ko na din. Yung tatlong may po nakapasok sila nun eh. Ikaw na mag-vlog mo kasi parehas sila babae. Ayun na lang po kasi Oo. Ma, hindi kasi... ako mag-vlog po eh. Hindi. Ay, kayo po ang mag-ultrasound ka? Opo. Ito mo oh. Hindi po, ako po ang nag-ultrasound. Isa-isa. Ay, hindi po, doktor po mo. Ayaw niya po yan kasi doktor po mo. Doon po kasi wala kami kasama doktor. Ah, okay. Sige po. Kailan po nga na? Yung tunay po kasi iba-iba po. Tapos ang
huwag niyo muna sasabihin sa kanya kung ano po kung girl or boy. Surprise po yan, ma'am. Nakita mo ba, Jel? Hindi. Medyo malabo. Huwag mo muna tignan, nak. Wala tignan. Surprise! Wala tignan. Wala pa rin mga tanong. Buti malabo. Pikit ka, nak. Pikit. Surprise. So, surprise natin si Jelay. Kung ang anak niya ay boy or girl. 32 weeks and 2 days. November 11 ang due date mo. Pangalan yan? Opo. November 11 plus 1 week yan. 2 kilo si baby as of now. So, 2 buwan na lang pala, nak. 7 months na yung ano niya po. Tiyan niya. 7 November. Doon po kasi sa center po, iba-iba po eh. Ito binibase natin sa sukat ng bata. Yun. Parang sukat ng bata. Biglang lobo yung ano manak, no, Chan? Walang walang kamot, Mary. Uy, galing ah. Hindi nagkamot ah. Sana all. Oo. Pero ang kapal ng buhok ng anak mo. Ay, kita po na yung buhok? Ay, ang galing. Ilang, aning ko muna na. Tapos ko muna yung resong. Opo. Huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Nakakasamahan niyo pala yun. Opo, dito po nagpa-check up si Ate Mengay po. Nagpa-ultrasound din. Taga saan po kayo? Dito na po kami sa may Nova po. Magkukontak po kami ng donation sa Sierra Nova. Opo. Tapos po, magkano ba yung talagang 550 lang po yung aming blood kit. Hindi ba po kasi namin na paano. Ultrasound na? Opo, pero sabi ko kay Jelly is surprise eh. Nakita na ni Jelly eh. Hindi na po ako tumitingin. Nakita niya na? Hindi po, di po ako tumitingin. Malamig. Mangangalak siya November. 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 So, lumalabas ilang buwan na? 7, no? 7. September. Tsaka mura po ng ano yun, no? Ultrasound po. Oo. Tapos maayos pa yung makina namin. Opo. Bagong bago yun. Okay, no? Kaya po mga ka-business, kung sino po ang gustong magpa-ultrasound dito sa EBD Medical Diagnostic Clinic. Mura po ang kanila ultrasound is 350 lang po. Oh? Magpa-ultrasound natin po ako, ma'am. Kaso walang laman. Meron. Ano po? Bilbil. Bilbil na. Bilbil po ang laman. Talba. Ay, November 11! May ka-birthday ka. Yung binanan ko. Ka-birthday, pagka nagkataon, ka-birthday yung mami ko. Oo. O yung namayaba kong mami. Ayan. Wala na po si mami. Bigla ko Naalala ko na-miss si tuloy. Mami ah. Na-miss ko si Mami. Thank you, mama. Opo. Namiss namin si mami. Na-miss ko si Mami. Kakusina lalo. Hindi kasi birthday ni mami nga naman yun.
Hindi kasi nakita din ni Mami na nag-vlog na tayo. Hindi niya naabutan. Hindi naabutan ni Mami yung sitwasyon po namin ngayon. Ang naabutan ni Mami yung sobrang hirap ng buhay natin. Kadramahan patuloy, ma'am. Pasensya na kayo, ha? Ay, naku, ganun Mga din ka-business, ako, sir. pasensya na po. Pasensya Ganun ako na. din, sir. Diyos ko, Lord. Ganun talaga. Laban lang. Laban lang tayo sa buhay. Tama po, ma'am. Ito na po ang resulta natin. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you po, Kaya mga ka-business, dito na po kayo magpa-ultrasound sa EVD. Dito lang po malapit sa Sierra Nova po. Mura po, 350 lang. Thank you po, ma'am. Sige po. Yain niyo po pag nabuntis ako dito po. Sige po. Nakali ka na. Yung magiging ka-birthday niya yung yung anak niya, yung mami ko. Pagka November 11. Ma! Wala lang, hindi mo na maririnig. Salamat sa lahat, mami. Hindi mo nakita yung sitwasyon ng mga apo mo. Sila Craig, si Dave, si Budang. Si Mami din kasi nagpangalan kay Budang. Kaya naging Maria Lilia si Budang kasi dahil kay Mami, si Mami ang nagbigay ng pangalan. Yan na. Anong next natin? Doon na, po. Ay, hindi ko lang results, sir. Ate na po. Ay, hindi po ba ito yun? Ay, ito yun. Ate na po. Thank you po, Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po ulit. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Nagkaiyakan tuloy sa loob. Dapat tissue. Kebong, dito ko muna. So yun, bibili tayo ng mga anong kailangan bilhin sa kanila, ma. Anong mga kailangan bilhin? Ano nga, ano gusto mo pang bilhin? Marami pa po kasing kulang eh. Kasi ano na yan, tawag ito, 7 months na yung baby mo. So, meron ka ng baru-baruan, Opo, kaso kulang pa po. lampin. Saan ba tayo pwede bumili? Pwede kasi ako ng aircon na ang init. Sa, Kaya muna ako. ay ano na lang pala, yung vitamins. Vitamins na kailangan ako. Vitamins, gatas, wala bang nirecommend na gatas? Di ba ikaw nung nagbubuntis ka may gatas kang Sa ano ininom? niya yan mismo sa OB niya dapat. Di ba may OB ka sa center? Opo. Ano yung binigay niya sa'yo vitamins? Virus lang po ang binigay niya. Tapos ako na lang po bumili ng Ascorbic. Yun lang po. Ascorbic? Bakit may Ascorbic? Hindi ko po alam eh. Ayun lang din po pinano. Vitamin C yun Ascorbic ba? Pero siguro ituloy mo lang yung ferrosulfate. Tapos inom ka ng yung gatas na Anmam? Opo. May inom ka ba doon? Wala. Yun na lang bilhin natin. Anmam. Anmam at saka... Pero sulfate, meron ka pa na? Meron pa po. Meron pa. Okay. So yun, bili tayong Anmam. Tapos bigyan na lang natin siya ng pambili ng mga lampin. Oo. Para, saan ba kayo bumili nung nakaraan? Din po sa nagpatulong lang po kay ate sa Shopee. Shopee. Kailangan po niya ng lampin. Pwede po bang, baka naman, na-endorse kayo ni Jelay. Sikat na po ito sa YouTube. Kaya Shopee, please. Nagkaiyakan kami ni... At alam mo ba,
I-reveal ko na po mga kabisnes. Ay, ano yun? Kasi hindi pa alam ni Carlo. Yun o. At saka ni Jelly. Kapag Carlo, relax ka lang. Ang kanyang baby po ay, teka, ako yun, nainitan. Nainitan na talaga ako talaga. Umiyak kasi. Nagkaiyakan kami ron sa loob. Kasi paano, ang magiging birthday ng anak niya is November 11. Birthday ni Mami. Naalala namin ngayon si Mami. Sobrang hindi kasi naabutan ni Mami yung sitwasyon namin ngayon. Ang nakita ni Mami, yung panahon na sobrang hirap yung sitwasyon namin. Sobrang hirap ng buhay. Nakapunta nun si Mami. Nung huling-huling punta ni Mami nun ay yung nasa nasa Kamarin na yung bahay namin. Wala kami pambayad ng upa. Wala rin kami kuryente. Putol yung kuryente namin. Tapos natulog siya dun sa bahay namin. Wala kuryente, wala kami halos pagkain. Kaya alam na mga anak ko kung gano'ng kahirap ng buhay namin dati. Wala rin tumutulong din sa amin. Hirap talaga. Kaya di ba sabi ko sa inyo, kapag may pera ka noon, meron kang kasama sa buhay. Pero pag wala ka na, wala nang tutulong sa iyo. Alala ko nun yung anak ko pa na nangungutang ng sardinas. Walang magpautang kay Kay. Tama na yun. Tama na yun. Tawag niya to. Sige na, dito na tayo kay Jelly. Ganun kahirap ang buhay namin noon. Ha, Jelly, Carlo, sana kapulutan nyo ng aral at makinig kayo sa mga ipapayo namin sa inyo kasi mga pinagdaanan namin yan. Pagkapanganak, Carlo, huwag kang papayag na hindi siya ang pinaka-safe para sa akin yung IUD, di ba naman? Kasi pagka mga kagaya niyang condom, pumapalya. Tapos yung pills naman din, ganun din. Pagka nalingat ka, wala na, hindi na rin siya epektibo. Kasi pag kondom tinatawag kasi pag ang trust na butas, tatay ka na bukas. Totoo naman yun ba eh? Oo po eh. Ang kasi, kaya ako sinabi sa'yo kung ano yung masiyang sa'yo. Marami kasing contraceptive na hindi hiyang sa isang babae. Meron din kasing hiyangan din po yan. Okay. Kaya ang sabi ko sa kanya ay, depende sa kanya. Pwede mo subukan mo muna yung pills kung hiyang sa'yo o hindi. Kasi sa pills naman, merong side effect din ng pills na nahihilo, nagiging mainit ng ulo, nasusuka, ganon. Kasi meron din naman sa IUD, meron sinasasabi na nagkakaroon ng laman, nagkakaroon ng laman yung matres or masakit sa matres, ganon. Depende kung ano yung hiyang ng isang nanay. Pero kasi yun nga, siguro try mo muna kung ano ito niya. Kasi pag hindi kaya sa isa, nilipat ka sa isa, pwede mo naman subukan. Meron din naman injectable. Injectable naman 3 months kang hindi magkakaroon doon menstruation. Pero hindi ka tumbuntis. Yun lang, 3 months ka hindi magkakaroon ng menstruation. Tapos yung iba lang sabi ay lumalaki yung puson. Try mo. Pero sa akin kasi, ang nahiyang sa akin is IUD. Kaya hindi na sundan si Buddha. So, kung anong gusto mo. Kung ayaw mo naman mag-iinom ng gamot, hindi try mo yung IUD. Sa IUD po kasi, talagang kailangan nun, pag naikabit yun, sabihin sa'yo ng doktor, after na maikabit yung IUD, ipapacheck mo siya after 3 months or 6 months. Tapos magpapapap smear ka sa loob ng 1 taon ay 2 beses. Kasi first mo kabit na nun, magpapapap smear ka sa loob ng 1 taon 2 beses. Tapos after ulit 2 years, 3 years, kailangan yun i-check out. Kasi ang kagandahan naman po kasi sa IUD, ang expiration nun, merong 6 months, merong 6 months, 10 years ang expiration ng IUD. Sa akin, 10 years po ang nakakabit sa akin IUD.
Ayan po ang mga ka-business namin minamahal. Nakinig po kami mabuti kay Mrs. Ka-business. Oo. Hindi ano, ang ganda ha. Ang ganda nung pagpapaliwanag ni Mrs. Ka-business. Maraming matututunan yun, lalo na yung mga magsisimula pa lang na magpapamilya o hindi kaya ay yung mga magiging nanay, no? Kasi po ako niyan, experience ko po niyan. Una, yun nga sabi ni Bay, condom. Pag nabutas. Kung tutusin po, hindi talaga maganda ang condom. Sorry po Yung pala masarap balak bilhin mamaya ate. Hindi kasi diba, kasi yun nga, experience ka diba? Kwento ko lang po yung experience ko. Sa condom po, as in hindi ko gusto. Hindi rin po gusto. Tiga mo na parang malalagay ako sa ganyan eh. Sa sitwasyong Sit ka dyan boss. tas ako dyan sige, ano na yung i-reveal na po natin mga ka-business Then, yung totoo lang po, ayaw ko po din ng condom. Ayaw din sa business ng condom. Pangalawa po, yung sa pills naman na naranasan. Kwento ko lang po. nakikinig si Kuya Bongo. Kuya Bongo, kailangan mo ito. Hindi. Oo, knowledge ito Kasi eh. sa akin yung experience ko, condom ayaw ko din, ayaw din ka business. Kasi ayaw niya na istorbo. Ngayon, sa pills naman doon nahihilo ako, nauumay ako sa gamot. Tapos kapag na-skip mo yan, may tendency kasi mabuntis ka. Kaya yung may nagsabi sa akin yung injectable, so nagpa-inject ako. Hindi ko rin gusto yung injectable kasi nga lumalaki yung chat ko, tapos nga, basta hindi ko gusto yung injectable. Pagkatapos, yun nga, doon ako sa IUD. Sa IUD kasi yun nga sinasabi ko sa'yo, 10 years kang may IUD, tapos sa akin, hindi ko nararamdaman ng sakit. As in, wala akong mararamdaman. Pagka kahit mag-contact kayo, wala akong nararamdaman ng sakit. Pagkatapos, ang menstruation mo doon, regular monthly. Monthly ka may menstruation at saka on due date talaga. Kaya, mas okay sa akin yung IUD. Tapos, ipapacheck up lang. Yun. Nakikinig yung mga kagwang Opo kasi. Si Bong, nakikinig ng mabuti si Bong Kasi kami ni Junjun wala kaming gagamit eh. Kita mo sa kanya, wala siya naglagamit pero di pa napupunta si Ate Jun. Parang nagtampo yata yung mattress ni Junjun. Kamera. Diyan Ito naman si Kefok, may batang Si Ate Mengy naman po kaya nabuntis siya. Ang kwento niya sa akin, nakapag-skip siya ng pills. Tumitimpo pala si Oo. Bong. Eh, yung time na na-operahan si Kuya Buknoy, so nasabi si Kuya Buknoy, di nakainom ng pills si Ate Mengay, nag-skip siya ng ilang buwan, isang buwan yata. Ayun, doon nag-chepo. Yun, nabuo. Kaya po si Ate Mengay, meron po yung iniinom na pills, kaya lang, hindi niya nga na nainom dahil nga nasa hospital naman si Kuya Buknoy, wala siyang contact, so hindi niya nainom na tuloy. Opo, at saka hindi naman kasi talaga sukat akalain din ni Ate Mengay na si Kuya Buknoy pala ay bibira pa. Makabanda kita mga business. Barley pa boy. Hindi nga po, totoo po yung pag umiinom ng barley, madaling mabuntis. Mamaya nga, try ko nga mamaya. Abay, mag-barley ka rin ba eh? Oo nga, bay. Daming barley doon. Barley lang ang kailangan, bay. Si Bong nga umiinom ng barley yan eh. Di ba? Nangihingi kay ate niya yan, ng barley. Para mabusagan. Sino? Ito, gender reveal na po tayo mga ka-business. Pasensya na kayo, medyo napakwento tayo. Mahalaga naman lalo na dito sa kabataang ito na wala sa panahon ang pagbubuntis. Kailangan mo talaga mag-family planning contraceptive. Ito po mga ka-business, gender reveal na tayo na. Ang kanyang baby po ay nasa 32 weeks and 5 days na po. Kaya ang kanyang baby ay single ang baby niya, hindi siya kampal. Oy. Posterior placenta grade 2. Uy, grade 2 na? Ito. Ito na agad ah. So, Munggol to na kailangan niyang lapis. ang tentative date, yung ultrasound lumabas sa kanyang ultrasound
na manganganak siya ay November 11. Uy, malapit. At pagkatapos, placenta niya ay anterior highlight. Adequate. Tapos, ang gender, gusto niya na po bang malaman mga kabisnes? Kanina pa po. Kanina pa po kami nag-aantay-ate. Gusto mo malaman na Ito, Carlo, na antay ka na ba? Carlo Jelay. Hello. It's a boy! Bigo ka na naman, Carlo. Si Carlo. Kala mo. Ayan, it's a boy! Ako. So tama lang yung pinayo ko kanina. Kahit na anong maging anak. Opo. Di ba? Pagkita ko sa script, uy, lumas agad. Baby boy. Uy. So yun na mga kabisnes, salamat po sa pagsama sa amin. Ay nabibilan lang namin ito ng gatas at saka anmam para sa pagbubuntis at saka ano pa ba? Yung vitamins lang. Vitamins, Pero ayan po. sulfate. Alright, let's go. Alright, let's go. Let's go, man. Mira, Tira. Pero ang ganda ng daw na siya ni Jelay, wala siyang common. Yan na tumot. Hindi. Kasi yun ang ano ng mga minis yung common. Opo, yung nagsugat. Oo. Te, saan ang ano natin, te? Saan tayo bibili, te? Sa ano, Kuya Hardware. Ilan mo ako tabi? Alright!